Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion yan itong post ng Ang Balita Ngayon tungkol sa pahayag ng magkapatid na senador Raffy Tulfo and Erwin Tulfo. Sabi nila, merong batas tungkol sa witness protection program. Kaya lang pwede daw na hindi nasundin ang batas. Wala na silang pakialam sa batas. Kasi kung ano daw ang kagustuhan ng tao, yun na lang ang sundin ng mga tao. Tungkol ito sa Witness Protection Program na nakalagay sa batas, hindi requirement bago ka maging qualified na Witness Protection Program, ma-enroll, isauli mo muna yung ninakaw mo. Wala yan sa provision sa batas. So ang sinasabi ni Secretary Remulla, ang mga diskaya, ibalik muna nila yung maninakaw nila bago sila ma-enroll sa Witness Protection Program. Yung Senator Marcoleta naman, wala man yan sa batas. Susunod na yan. Sundin lang natin ang batas at saka yung pagbabalik, susunod na lang yan para i-determine muna ng korte kung magkano, ano-ano yung mga dapat ibalik. So it's between following the law or not following the law. So, ang magkapatid na Remulla, magkapatid na Tulfo, Erwin and Raffy Tulfo, hindi na daw susundin ang batas. Ito, pakinggan natin . Yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang gagalitin ng galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita yung goodwill, yung accused bago siya mapunta sa WPP, siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, yes, also, I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ko tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Itin sa bawat pagkakataon. Wala nga talaga sa batas yung... Okay. Bahala na ang taong bayan. Tayo. Ano ang inyong comment, opinion? Basta dalawa ang nagbabanggaan opinion. Marcoleta, sabi niya, pwede ba gawin nating maging state witness, ipasok sa Witness Protection Program, Diskaya family? Kasi sila lang yung contractor na nagsabi. Kaya lang, sabi ng DOJ, ayaw, magsauli muna. Sauli muna. Kaya, nagkainitan sina Secretary Remulla at Senator Marcoleta tungkol nito. Ito namang dalawang magkapatid, sinigundahan nila si Remulla. So I don't know sa inyo. Kung ako ang tatanungin nyo, sundin natin ang batas. What's the use? Sila mga mambabatas, di ba? Mambabatas ka, ayaw mong sundin ang batas. Anong klase kang mambabatas? Ganun lang yun. So, yung pagsasauli sa nakaw na yaman, agree ako dun. Kailangan nakalagay sa batas, later on na lang isasauli, babayaan mo muna ang korte na mag-determine ano-ano yung dapat nilang isauli. Diba? Nakalagay naman sa batas. So, ito, nagkatalunan din, nagkainitan, sina Senator Marcoleta at Senator Lacson tungkol dito. Kasi sa isang interview, nagsabi si Senator Lacson na tingin niya, mas karapat-dapat na ang maging state witness yung Engineer Bryce Hernandez. Hindi daw ang mga diskaya. Sabi naman ni Senator Marcoleta, diskaya ang mas kapanipaniwala. So yun, nagbabanggaan din yung
Dalawang senador, Marcoleta and ano. Oh, okay naman. Sino ang mas credible? Sa akin lang ha, mas credible ang mag-asawang Diskaya. Lalo na ngayon, yung pinaka-latest supplemental affidavit nila. Yung unang affidavit nila nung si Senator Marcoleta pang chairman. Believe na ako doon. Lalo na ngayon. Pati si Senator Lacson, nagbanggit na kanina sa hearing, very credible na yung sinabi ng mga Diskaya ngayon kasi dinitalye nila yung ginagawa ng DPWH. Ganito in summary, sabi ni Senator Lacson, are you telling that the politicians control the DPWH? At saka, kung ano ang gusto ng politician, yon ang nasusunod. Sa mga bidding-bidding na yan, pabidding-bidding na lang, kailang ang natutupad yung politician na yung sa distrito ba? Oh, yes. Ganun. So ako, kanina, naintindihan ko na, grabe. Sabi ng mga Diskaya, nagsimula nung 2012, yung experience nila as a contractor, panahon pa ni Aquino, President Nonoy Aquino, nanay porsyento. Sabi nila, 10% ang mga porsyentong naibibigay. So, okay pa yun. Panahon ng Duterte, tumaas. Naging 10 to 15%. Okay. Panahon ngayon, nako, naging 25 to 30% na halos na doble. Yon ang mga pasabog ng mga Diskaya kanina. And I believe it so. Yung narinig ko naman, panahon ni Duterte, 5 to 10%. So, ang sinabi nila, 10 to 15%. So, at least, magkalapit. Sa ngayon kasi, kung totoo yung 25 to 30%, na ganon din ang sinasabi ni Mayor Magalong. Ganon din ang sinasabi ni Senator Lacson. Nagkakatugma na. Kaya I don't know anong mangyari. Yung si Bryce Mendoza, nagsisinungaling, hindi credible sa aking paningin. Mas maganda sana kung ang Diskaya couple ang maging state witness at yung isa sa uling nakaw yaman, kung pwede sana, pabayaan muna natin ang korte na mag-determine magkano, ano-ano ang isauli nila. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa area ni Ades, so mag-abono sila. Mayang buntag diya. Mayang buntag, gabuno na pud mig kuan, kape aron. So tulo na siya kabang kay duha namang kabulan. So muna ni ang itsura sa kape ni Ades nga duha na kabulan. Maayo gyud nga tan-awon. Ug naa nay mga sanga. Tambuka sa kape ay. So unom na ang iyang sanga oh. Sa duha pa ka bulan nga kape ni Adis. Karon human sa pag-abono naga-spray na pod si Adis sa iyang kape. Kagi ko. Salamat sa Ginoo nga og sa nagsuporta aning kape og sa abono.
nga makaawas na gyud mi sa kalisod. Ingon man sa aning among saging nga lakatan. Dayon gyud ang among pagpaeskwela sa among mga anak. Pero sa Ginoo gitabangan mi niya sa pagtanom og kape. Nga atagan pa mi niya og maayong panlawas sa pagtanom namo sa kape. Ang pagtubo sa among kape nga mawas na mi sa among kalisod. Salamat. Salamat sa Ginoo.